Panginoon sa lahat ng ating mga kapatid na naririto. Papagpala po tayo ng mga salita po na binasa ni Brother Jeff. At ngayon po ay ating pong sama-sama po yung bubulay-bulayin. Okay, kamusta po ba ang ating pong isang linggo? Kamusta po ba ang ating pong mga sinampay? Sinampay ba? Medyo maulan talaga po no? Pero mahalaga po, tayo pong mga naririto ay patuloy pong pinagkalooban na naman ng Panginoon na makatanggap ng kanya po mga pagpapalang spiritual. Kaya tayo pong lahat na ngayon po natin ay sama-samang dumako sa ating pong topic ngayon. Ang ating pong topic for today ay, ayan, wala na tayo kasi po dyan. Ang pagbagsak ng Jericho at ang pananampalataya po ni Rahab. Sama-sama po natin basahin at buksan ang ating pong Biblia sa Hebrew chapter 11. Papatuloy pa nga rin pa kasi po tayo dito sa Hebrew chapter 11. Yung mga pananampalataya po ng mga karakter sa Biblia. At ngayon po, dadako tayo po kay Rahab. Pero hindi lamang po ito kay Rahab, kundi patungkol din po doon sa mga Israelita, kung paano po yung pananampalataya po nila doon sa paglagpak ng Jericho. Okay, basahin po natin ang Hebrew chapter 11 sa verse 30 to 31. Sa pananampalataya ay nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. Sa pananampalataya ay hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Kaya mga kapatid, paano daw po nangalagpak ang kuta ng Jericho? Sa pananampalataya. At paano rin po hindi napahamak si Rahab nung siya po ay nandoon sa Jericho? Di ba? Na nalagpak yung kuta, no? At sinugod po ng Israel yung kanila pong bayan. Paano hindi daw po napahamak si Rahab? Sabi sa pananampalataya. Kaya mga tig, ngayon po, napakalaga po ba ng pananampalataya? Tayo pong lahat muna mga tig, sama-samang manalangin sa Panginoon. Muli po, Panginoon, narito po kami, humingi ng niyo pong pangunawa sa bawat isa sa amin. Una-una, kayo po nawa, Panginoon, ang may taas dahil kayo ang nagbigay nito sa amin. At bilang instrumento niyo, Panginoon, ay humingi po ng inyong tulong. Panginoon, ito pong pagkain ito ay malasap at matikman po naming lahat. At sama-sama po kaming lumakas. Tumibay na naman, Panginoon, sa amin po mga pananampalataya. Gandin, Panginoon, abutin niyo sino man ng mga nakakapakinig o makakarinig ng mensahe pong ito. Panginoon, muli palakasin at patibayin niyo rin po nawa ang mga kapatid po namin ito sa kanilang pong mga kahinaan o kanilang pong mga espiritual na pagbagsak. Panginoon, naway kayo po ang magbangon at magpagtagumpay sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Basbasan ninyo ang bawat amin po mga makikinig o mapapakinggan. At Panginoon, tulungan niyo po kami sa amin pong pagtanggap nito. Sa pangalan ng anak na si Jesus, Amen. So, dalawa po ang ating pong bahagi na pag-aaralan. Una, yung paglagpak daw po ng Jericho at yung pananampalataya naman po ni Rahab. Kaya sa una pong bahagi, ay dumako po muna tayo dyan. Doon sa Hebrew 11 verse 30, na paano nga po ba nangalagpak ang mga kuta ng Jericho? Paano daw po nangalagpak ang mga kuta ng Jericho? Sabi po dyan, sa pamamagitan daw po ng pananampalataya. Ang tanong, paano ang tanong po ay, okay, tingnan po natin.
Yan. Yan. Paano nangalagpak ang kuta ng Jericho sa pamagitan po ng pananampalataya? O, paano po ba yun? Na nangalagpak daw po ang kuta ng Jericho sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Kaya kung paano po yan ay atin pong sama-samang buksan at basahin. Ang nakalagay po dito sa Hosea chapter 6, yung binasa po, balikan lang natin. Hosea chapter 6, sa verse 3 to verse 5. Paano nga po ba nangalagpak ang mga kuta ng Jericho? Ang sagot po ay, bibigyan ko po muna ng pauna. Ito po. Naniwala po sila at sumunod po sila sa utos ng Diyos. Paano pong naniwala sila at sumunod po sila sa utos ng Diyos? Unang-una po, si Josue, na siya pong hukom o siya pong leader na itinalaga po ng Diyos, na siya pong pinagbilinan ng utos nga po ng Diyos, sinunod niya yung utos po ng Diyos. At itong utos ng Diyos, inutos niya rin ito sa kanya pong mga, una sa mga saserdote na pinag-utusan din ng Diyos na bilin dito, na ano po ba yung utos dito ng Diyos? Yan nga po, tingnan natin. Ang utos ng Diyos ay, sabi po, at iyong liligirin ang bayan, lahat ng mga lalaking pangdigma, ito na ba yun? Naliligid na minsan sa bayan. Ganito mo gagawin na 6 na araw. So yun po yung utos ng Diyos na kung atin pong unawain, liligirin daw po yung bayan ng Jericho na minsan, 1 times lang. Pero sa loob ng 6 na araw. Kaya ilang araw po nila liligirin po yon? 6 na araw. Pero ilang beses po nila liligirin yon sa bawat araw? Minsan. So 1 beses. 1 beses pero 6 na araw. Ano rin, ano? Ang hirap din nun. No po? Minsan gusto po natin yung, agad na, 3 na o 6 na beses na sa isang araw para matapos na. Kaya ano po kaya ang itinedevelop po ng Diyos sa kanila dito? Meron po kaya na itinedevelop po ang Diyos sa kanila? So yan po ang mga makikita po natin. Ano pa po yung utos ng Diyos sa kanila? So balik po tayo sa Josue. Sabi nga sa verse 4, at 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak. So, 7 saserdote daw po, nasa unahan daw po ng kaban. So, mga kapatid, ano pong mauna? Kaban o saserdote? Saserdote. Sabi po dyan saserdote sa unahan ng kaban. So, sa likod po ng mga saserdote ay doon po yung kaban ng Panginoon. So, ano pong gagawin ng 7 saserdote? Kaya alam niyo po, sa Bible, napakahilig ng Panginoon sa number na 7. Pero hindi po ito yung gagamitin po natin sa Lucky 7, Hindi po yun. Biro yun, mahilig ka talagang Panginoon, 7. Like dito, 7 na namang saserdote. Tapos, magdadala daw po yun ng 7 pakakak. Ano po yung pakakak? Yung para po siyang trumpet. So, ano pong gagawin nila sa pakakak? Na ang hugis daw po nito ay sungay ng tupa. Ano po kayang gagawin nila dito sa pakakak? Sabi nga, at sa 7 araw ay inyong liligiring makapitong bayan at ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak. So yun po, hihipan po nila yung kanilang mga pakakak. O hindi pala yun ipang tawag doon? Ipang kakamera, no? O ipang ihip ng panira ng kung ano-ano mambala, hindi ganon. Kundi ihipan po nila yung pakakak as papatunugin po nila. Verse 5, at mangyayari na pagka hinipan nila ng matagal ang sungay na tupa, at pagka inyong narinig ang tunog ng pakakak, ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan. So yun po, no? Mangyayari daw po na pagka hinipan na daw po ng matagal,
Kailan kaya yung ihipan na nila ng matagal? No po? Lagi-lagi kaya doon sa loob ng 6 na araw o mayroon lang isang araw na hihipan po nila ng matagal? Isang araw lang po yun. Kailan po yun? Hindi sa 6 na araw, kundi sa 7, doon sa panghuling araw. So, hihipan nila ng matagal yung pakakak and then, hihiyaw ng malakas daw pa ang buong bayan. Tapos doon, ang kuta ng bayan ay guguho at ang bayan ay sasampa. Bawat isa'y tapatan sa harap niya. So, ate, dito po, no? Balik tayo. Ang instruction ng Panginoon sa kanila ay, yan po, liligirin ng bayan na minsan sa loob na 6 na araw. And then, yung 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala po ng pakakak. Tapos hihipan daw po yun habang naglalakad. Tapos sa unahan, may formation sila dito mga kapatid. Ano yung formation daw po? Sa unahan daw po ng mga saserdote, meron namang mga lalaking may sandata. So mga sundalo po yan. So sa mga katuwid, saserdote. Sa unahan pa ng saserdote ay mga sundalo, yung may mga sandata. Tapos, bantayan. Bantay naman po doon sa likod ng kaban. So, ito sa mga tuwid, di ba sundalo sa unahan, tapos sunod, saserdote, tapos sunod, yung kaban, tapos sunod, may bantay sa likod. So, ganun yung formation at sila po ay magmamarcha, o hindi naman siguro tatakbo kasi liligid eh. So, liligid po sila doon sa buong bayan po ng Jericho, ng 6 na araw. Pero ilang pong beses? Sa loob po ng 6 na araw, ilang beses po nila liligirin? Minsan lang. Pero sa 7 araw, ito na po. Meron pa pala, bago dyan po tayo dumako. Ito pa po ang instruction sa kanila, no? Huwag magbubukan ng bibig hanggat wala pong hudyat si Josue. Kaya bawal po ang maingay. Ano ba? Bawal po ang marites. Ano po? Yun po. So, wag daw po magbubukan ng bibig. Wag pong hihiyaw hanggat hindi po sinabi ni Josue. Ngayon, saan po natin makikita na pwede na silang humiyaw yung buong bayan? Sabay-sabay na po sila. Yan po ay makikita natin dito sa 7 araw. No? Sa 7 araw po, hihipan ng matagal yung pakakak. Tapos, sasabay na po yung paghiyaw ng buong bayan. Tapos, yun nga po, sa 7 araw ay liligiring makapito. So, sa 7 araw, dun sa 7th day, 7 times. Ano po? Bali doble. Ano po? Yung ginawa nila nung 6 na araw, yun. Doble dun sa 7 araw. Bali, 7 times nila ginawa dito sa 7 araw. So, ilan lahat? Ilang ikot lahat ko yan, Nick? 7 plus 6. 7 plus 6 po? 13. So, yun, 13. Yan, salamat Kuya Jaydel. Kaya kay Jaydel, talagang ikaw ay isang bantay sa likod. Okay po. Pero dito ang paglilinaw po, no? Kailan hudyat talaga na hihiyaw na po sila? Makikita po natin sa kwento, doon sa 7 pag-ikot. Di ba doon sa 7 araw, 7 times po sila iikot. Humiyaw po sila dyan, doong 7 times na ikot. Hindi doon sa 1, 2, 3 hanggang 6 na ikot. Wala pang hudyat doon. Kaya gaano po yung pagtitimpi po nila doon na huwag mag-iingay, na huwag magbubukan ng bibig. Ang tangi lang ingay po na maririnig pa lang nila ay yung trotot. Trotot ba yun? Yung trompeta. Yun lang. Pero wala silang anumang sasabihin, anumang ibubuka ng bibig. Na ano ba ito? Kakangawit na aray ko, nirarayuman na ako. Wala ang ganun.
Ano po? At kung ano-ano pa, na ano ba to, baka tayo ipanain ng ano, ang lapit-lapit pa naman natin sa nila, Tore. Kaya sibatin tayo ng dito. Di ba? Okay, baka sugurin tayo bigla. So wala po mga ganong mga pagbubuka ng bibig. Kaya gaano po mga kapatid yung pagpipigil po nila. Habang nandoon sila sa kalagitnaan ng panganib. Di ba? Tayo po ba mga kapatid, minsan nasa kalagitnaan ng mga pagsubok o mga panganib. Nagagawa po ba nating huwag magbuka ng bibig? O, sino po yung mga aminado? Ako po, aminado. Minsan talagang, minsan nakakapag-ano tayo, nakakapagbuka ng bibig, amen? Pero ano po ang dinedevelop kaya po ng Panginoon sa kanila dito? Na huwag daw po silang magbubuka ng bibig hanggat wala pang hudyat. At yun nga, in last 2 minutes, doon lang sila binigyan ng hudyat. Ang tagal. Ano po? Kaya, yan po mga kapatid, yung instruction sa kanila ng Panginoon. Ngayon po, paano yung pananampalataya po nila dito? Dito makikita po natin yung pananampalataya po nila. Wala. Yun. Yung pananampalataya po nila, dito muna po tayo. Yun nga, yung sila po ay naniwala at sumunod sa utos po ng Diyos. Sinunod lang po nila yung utos ng Diyos na yan. Yung mga utos po ng Diyos na yan, sinunod po nila yan. Ano po? Paano nalagpak po yung kuta ng Jericho? Hindi po sa pamamagitan ng kanilang lakas o ng kanilang po mga armas o ng mga pampasabog. Sa totoo lang po, kahit po pasabugin nila yung kuta ng Jericho sa tindi po at yung kalidad po ng mga tore po noon, matitindi po, mas matitibay po kaysa noon. Ay di ba habang po patagal ng patagal sa ating ngayon, paloklas ng paloklas, di ba Kuya Jeff? Pa-substandard ang mga gamit. Kaya kung ikukumpara po natin noon pa, gaano katibay po ang mga gawa po ng mga tao po noon, mga ninuno po natin noon. Kaya hindi basta kaya po ng armas, kaya po ng mga lakas nila, ng mga kagamitan nila. Kaya paano po nalagpak ang bayan po, ang kuta po ng Jericho? Isa lang. Hindi sa pamagitan ng lakas nila. Kundi saan po? Sa pamagitan lang po ng pananampalataya nila. Ano yung pananampalataya? Yung naniwala lang sila sa utos ng Diyos at sinunod lang po nila yon ng sinunod na kahit po mahirap, na kahit po matagal, no po, 6 hanggang 7 araw, tas pahirap pa ng pahirap yung utos, yung hirap din nila sa pagsunod. Pero sinunod lang nila yon ng sinunod hanggang matapos ng walang reklamo, ng walang pagdududa. Dahil siyempre nakakatakot din yun, di ba? Pero hindi sila natakot. Sumunod lang sila ng sumunod. Nagtiwala po ba sila? Ngayon, ano pong nangyari? Yun nga po. So sa binasa po natin sa Joshua chapter 6, verse 20, at nangyari nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak na ang bayan ay humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho na anupat ang bayan ay sumampang nasok sa syudad ng bawat isay. Matuwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. Naguho po ba? Naguho po ba? Paano maguguho yun sa pamagitan ng hiyaw? Hindi natin po kaya yun. Pero bakit po naguho yun? Dahil sa kapangyarihan po ng Panginoon. Dahil sa ating pong pananampalataya. Ngayon po atin, nais ko pong sabihin po sa atin. Lahat po ba tayo ngayon mga atin ay may mga pader ng Jericho? Opo. Ako, ikaw, tayo pong lahat, bawat isa dito, may pader tayo ng Jericho na kinaharap sa... Sino pong wala? Yung mga kinahihirapan po nating pagtagumpayan. Yan po ang mga pader ng Jericho po sa atin ngayon. Ngayon po atid, pwede yung mga pag-uusig, pwede rin po yung mga kahirapan,
Pwede rin po yan, yung mga kasalanan na gabundok na. Diba? Pwede rin po yan. Yan yung mga, alam niyo po yun, yung hirap ng buhay na ang taas na ng level ng buhay ng mundo. Ang hirap ng sumabay. Kung mahirap ka, talagang kawawa ka. Buti pa yung mga mga nasa taas, di ba? Hay-hay lang sila doon. Pero mga kapatid, yun po, ano man pong ating po mga kinahihirapan, kung meron man po tayo mga pader ng Jericho sa atin ngayon, ito lang po yung patuloy pong mensahe sa atin po ng Panginoon. Hindi po sa pamamagitan ng ating lakas, mapagtatagumpayan po natin yan. Huwag po nating isipin na kaya ko yan sa pamamagitan ng sarili nating paraan. Hindi po. Yung mga pader po ng Jericho sa ating pong buhay, lagi lang po nating magtiwala tayo sa Diyos. Yan po ang paraan. At ito po, huwag tayo palang matakot na sumunod sa mga utos ng Diyos. At ito pa po, magtiyaga po tayo kahit na ang tagal-tagal na, wala pa rin nangyayari. No po? Yan yung sumisimbolo ng 6 na araw silang liligid. Tapos sa ika-7, liligid pa sila ng napakadami. Yun po, magtiyaga tayo kahit na ang tagal, walang nangyayari. Ito po yung continuous obedience. And then, yun po, saan pa po sumisimbolo? Yung pag-ihip ng pakaka. Saan po sumisimbolo yun, mga kapatid? Yung pagpapatunog po natin ng pakaka. Na tuloy-tuloy po nilang ginagawa yun sa loob ng 6 na araw hanggang ika-7. Yung continuous praying po natin. Kaya nga po sabi ng 1 Thessalonica 5 verse 19, ano po? Pray without, ayun po, ceasing. And last, ang pinakamahalaga din po, yung maghintay po tayo sa hudyat ng Diyos. Maghintay po tayo sa hudyat. Po, minsan gusto na natin matapos na, minsan gusto natin tapusin na, ayaw na natin, di ba? Ang tagal-tagal kasi. Pero po, ang nais po ng Panginoon, maghintay tayo dun sa hudyat ng Diyos. Paano po yung hudyat ng Diyos? Hintayin natin. Yun nga, sabi, yung maghintay tayo doon sa God's timing. Dahil sabi nga, sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 po in His time, sabi doon, basahin na nga lang po natin. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. May kanta po yan. Kung alam niyo po yung in His time, He makes all things beautiful. Di ba? Napakaganda po nun. Kaya sabi po dyan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, yun, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Sa English nga, He hath made everything beautiful in His time. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-alala. No po? Dahil yun nga, yung oras na itinakda ng Diyos, maganda yun. No po? The best yun. Sabi nga hindi right timing lang perfect timing. Kaya po, mahalaga po yung tayo po'y maghintay. Kung tayo man po'y iinip na, tayo po'y napapagod na, yun po, continuous praying and continuous pagtsatsaga and dagdagan pa po natin ng paghihintay. Kaya kung tayo man po ay dumadako dyan sa mga tila baga pader ang tataas na mga pader kuta ng Jericho sa ating pong buhay, tandaan po natin ang lesson po na itinuturo po sa atin na sa pananampalataya, nangalagpak ang mga kuta ng Jericho.
Okay, dumako naman tayo dito sa pangalawang bahagi. Balik po tayo dito sa Hebrews chapter 11 verse 31. Paano naman po ang pananampalataya ni Rahab? Paano naman po ang pananampalataya po ni Rahab? At bakit sa pananampalataya, sa Hebrews 11 verse 31, ay hindi napahamak ang patutot na si Rahab? Kaya ngayon po, sama-sama na ating tignan sa banal na kasulatan. Hebrews 11 verse 31, bakit hindi napahamak po si Rahab? Bakit hindi napahamak ang patutot na si Rahab nang lipulin po ng Israel o ng Diyos ang Jericho? Ang sagot nga, ulitin pa rin natin yung pinakauna ng Hebrews 11 verse 31 na sabi, sa pananampalataya. Kaya dito paano po yung pananampalataya dito ni Rahab? Kaya hindi po siya napahamak. Ang sagot po, ang sabi dyan sa karugtong, sa pananampalataya, hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Kaya ano daw po yung pananampalatayang ginawa ni Rahab? Sabi, tumanggap daw po siya ng napayapa sa mga tiktik. Yun lang. Pananampalataya na yon? Opo. Basahin din po natin, sinasang-ayunan din po yan ng Santiago. Chapter 2, verse 25. Sabi nga dyan, at gayon din naman, hindi rin baga si Rahab, na patutot ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. So, mga paano daw po inaring ganap ang pananampalataya ni Rahab? Nung kanya pong ginawa, ano po yung kanyang ginawa? Yung tinanggap niya yung mga sugo. At hindi lang niya tinanggap basta yung mga sugo. Kundi kanya pang pinapagdaan sila. Pinatakas sila sa ibang daan. Kaya mga yan pong ating pong sama-samang laliman. Ano yon? Anong ibig sabihin nito na tumanggap na payapa sa mga tiktik? Ano pong ibig sabihin pala ng tiktik? Sino pong nakakaalam ng tiktik? Hindi po ito yung tumutunog po ting gabi, ha? Ano po bang tunog ng tiktik, Kuya Nick? TikTok? Hindi po yan. Pag sinabi pong tiktik ay Spia. Hindi Sophia, ha? Hindi ka tito Sophia to. Spia. Yan po. Ano po ang spia? Sa mga bata po natin, ano pong ibig sabihin ng pag sinabing espiya? Parang ano po ito? Parang, ano? Ha? Para paano? Ayun, nagpapanggap. Yan, espiya. Hindi naman ito parang agent style po. Agent style, mga ganun. Secret agent, yan. Salamat, Kuya Nick. Kaya si Kuya Nick ko talagang tinatanong lagi dahil talino po ito . Okay, salamat. So yan po. Ano pong ibig sabihin nitong tumanggap na payapa sa mga tiktik o espiya? Ito pong espiya na ito po yung mga sinugo po ni Josue para umalam, kilalanin yung kanila pong kalaban. Okay. Para po malaman po natin yan, balikan po natin ang kwento ni Rahab sa Josue chapter 2. Kaya ngayon balik-aral muna tayo po dito sa sino ba si Rahab? Paano niya ba tinanggap na payapa ang mga tiktik? Josue chapter 2, dito po natin to makikita. Josue chapter 2 verse 1. Simulan po natin sa verse 1. At si Josue na anak ni Nun ay nagsugong lihim mula sa sitin ng dalawang lalaki na pinakatiktik. Kaya ilan po yung tiktik? 200?
Sabi po dyan, 2 lalaki. So, 2 lang. Kasi pag marami, baka halatado na po no? Kaya 2 lang. Na sinasabi, yumaon kayo na inyong kilalanin ang lupain at ang Jericho. At sila yumaon at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Kaya sino po si Rahab? Sino po si Rahab? Isa daw po siyang patutot. Ano po yung sabihin ng patutot? Kuya Jeff, ano bang sabihin ng patutot? Ito po yung, alam niyo po ba yung kanta po ni Freddy Aguilar? Magdalene. So yun po. Si Rahab pala po ay isang patutot. Mamaya po ay makikita natin, bakit kaya sa dami-dami ng paroroonan ng mga tik-tik na ito ba't kaya papasok pa sila sa bahay ng patutot? Anong gagawin nila doon? Di ba? Di ba lang sila nag-isip na may likisin sila noon? Hindi, natin. So, yun po, no? Yan po ang isang mahiwaga pa dyan. Ba't sa dami-dami ng tao doon sa Jericho, ba't yung patutot pa? Yung kanilang pinuntahan. Okay. Kaya dito, Matid, may nakita na po tayo. Paano daw po tinanggap na payapa ni Rahab yung mga tiktik? Yung 2 tiktik. Paano po? Sa ating pong binasa, sabi po dyan, at sila'y yumaon, yung mga tiktik, at pumasok sa isang bahay ng isang patutot na ang pangalan ay Rahab at nakituloy roon. So number one, paano tinanggap po na payapa ni Rahab? Pinapasok niya. O minsan po ba ito atin? Minsan po ba mayroon kayong hindi kilalang tao? Papapasukin niyo po ba pag hindi niyo tinanggap po yung payapa? Papapasukin niyo po ba? So, paano po yung tinanggap niyong payapa? Uy, pasok ka. Kaso sarado pinto. Ganun o ba? Hindi ganun. Patutuloy natin. O pasok ka, bubuksan natin pinto. Pasok ka dito. So, ano po yung ginawa dito ni Rahab? Yun po, pinapasok niya sa bahay itong 2 tiktik. Pinatuloy niya. So, yun po yung number 1. Pangalawa, basahin pa po natin sa verse sunod po tayo. Sa verse 4. Basahin po natin. At ipinagsama ng babae ang 2 lalaki at ikinubli. Hindi, tuloy na muna po natin sa verse 2. At ito'y nasaysay sa hari sa Jericho. So nalaman po ng hari ng Jericho, na may tiktik na pumasok sa bahay po ni Rahab. Na sinasabi, narito may mga lalaki sa mga anak ni Israel na pumasok dito ngayong gabi upang kilalanin ng lupain. Verse 3. At ang hari sa Jericho ay nagsugo kay Rahab na sinasabi, ilabas mo ang mga lalaki na naparito sa iyo na pumasok sa iyong bahay sapagkat sila'y naparito upang kilalanin ang lupain. So, agad-agad, nakarating po sa hari, no, yung report na may 2 tiktik na nakapasok. At nalaman nila, kay Rahab pala pumasok. So, agad-agad, may nagsugo na mga kawal para tugisin. Pero ano po ang ginawa ni Rahab? O, ito na po, yung verse 4. At ipinagsama ng babae ang 2 lalaki at kinubli. So paano po tinanggap na payapa ni Rahab ito pong 2 tiktik? Pangalawa, yan po, ikinubli. O sa ibang salita po, itinago. Saan kaya itinago ito ni Rahab? Ano po? Saan kaya ito tinago ni Rahab? Pakitingin nga po dyan sa inyo pong mga silong-silong. O, saan po kaya itinago ni Rahab? O, basahin po natin. Kinubli. At sinabi niya, verse 4 pa rin po tayo, ito po, ganito niya ikinubli, no?
Una muna sa salita. Siyempre sa salita niya muna, kinausap niya yung mga tumutugis na hindi niya pinagsabi, no? Hindi niya binulgar. Oo, nandito, patayin niyo. Ulihin niyo. Hindi ganon, kundi sabi niya, ito po, tingnan natin, yung salita po ni Rahab. Sabi niya, oo, ang mga lalaki ay naparito sa akin. Ngunit hindi ko talastas kung sila'y taga saan. So hindi niya daw po talastas. Hindi niya sinabi na kung yun ba'y taga Israel. Ano? Pangalawa, saan na tayo? Ayan, sa verse 5. At nangyari sa may oras ng pagsasara ng pintuang bayan, nang madilim na ang mga lalaki ay lumabas. Hindi ko talastas kung saan naparoon ang mga lalaking yaon. Habulin ninyong madali silab, sapagkat silang aabutan. Ngunit, kanyang isinampa sila sa bubungan at ikinubli sa mga puno ng lino na kanyang inilagay na maayos sa bubungan. So, paano niya po ikinubli? Una sa salita. Hindi niya ipinagkanulo. No po? Hindi niya binulgar na nandito nga yung mga dalawang tiktik na yun. No? Kaya paano po yung masasabi natin dito para nagsinungaling po ba si Rahab? No po? Parang ganun, no? Pero hindi po pala yun ay kasalanan ni Rahab. Kundi isa yung pananampalataya na kinalugdan sa kanya ng Panginoon. Bakit? Dahil yun nga, tinanggap niya ng payapa. Hindi niya hinayaang matugis, mahuli yung mga sugo ni Josue na sugo ng Diyos. Kila Josue. And then, hindi lang yon, kundi ang ganda pa ng ginawa niya, bago pa daw dumating yung mga tumutugis, itinago na. So, alam din ni Rahab na nalaman na ng lahat. Alam niya rin na may darating na mga kawal ng hari. Kaya bago pa man dumating yon, ang ginawa niya na, ikinubli niya na po yung dalawang sugo doon sa taas. Paano pa nga ikinubli? Napakaayos. Paano po? Ayan po. Nilagyan niya pa daw po ng mga puno ng lino. Siyempre para hindi halata. Di ba? Para akalain lang, ano yung nasa taas mo? Mga sanga lang pala yan. Wala dito. Baba tayo. So, napakaganda ng ginawa pa. Sabi pa nga dyan, ikinubli na maayos. No? Hindi yung, bahala na kayo dyan, ha? Bahala na kayo kung mabasa kayo dyan, o lamukin kayo dyan, bahala na kayo. Hindi, ikinubli niya ng maayos. So, mayroon po bang pagmamalasakit? Mayroon po bang payapa talagang pagtanggap? Yung, ano ba sa atin po yun? Yung payapang pagtanggap. Hospitality po ba? Ano? Yun na po yun. Hospitality. So yun po, no? Meron po bang si Rahab na ganon? Opo. Dahil hindi lang siya basta, tumatanggap, kundi So yun. Napakaayos pa siyang tumanggap. No, kompleto pa ang kanyang ginagawang pagtulong at pagtanggap sa mga sugo ng Diyos. Okay. Ano pa po? Bukod dyan, paano pa po tinanggap? Basahin pa po natin, pagpatuloy natin ito. Dito na tayo sa verse 9 ng Hosea chapter 2. At sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko. Verse 8 muna. At bago sila nahiga, ay sinampa niya sila sa bubungan. At sinabi niya sa mga lalaki, talastas ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at dinatnan kami ng pangingilabot sa inyo. At ang lahat ng nananahan sa lupain ay naupos sa harap ninyo. Nauupos sa harap ninyo. Uy, parang di ba? Nung mabalitaan daw po nila na yung Israel ay yung nakatawid po sila sa dagat ng Ehipto, yung para daw po silang nangingilabot, tapos yun po, nauupos, parang kandila.
Parang talagang nanghihina na sila. Hindi na sila makalaban. Verse 10, sapagkat aming nabilitaan kung paanong tinuyo, ito nga po, ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapula sa harap ninyo nang kayo lumabas sa Egypto. At kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreo na nangasad dako roon ng Hordan, kay Sehon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nang lumo ang aming puso ni walang diwa. Yung pang matindi po, no? Ni walang diwa na nanaiwan sa kanino mang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit at sa lupa at sa ibaba. Ito muna po. Dito natin makikita, bakit tinanggap po na payapa ni Rahab yung 2 tiktik na sugo po ni Josue. Dito natin po makikita. Si Rahab po ba ay tunay pong naniniwala sa Diyos? Naniniwala po ba si Rahab sa Diyos, sa tunay na Diyos? Nakilala niya po ba na ang tunay na Diyos ay yung Diyos na nagligtas po sa bayang Israel? Na nagpatawid, nagbuka ng dagat na mapula. Nakilala po ba ni Rahab yung tunay na Diyos? Opo. May Diyos sila. Sila sa Jericho, sa lugar ng Kanaan na yon, ng Jericho, merong Diyos-Diyosan sila doon. Nakinikilala, simulat nung kanilang mga kapanganakan pa. Pero, nung nakilala po ni Rahab ang tunay na Diyos, naniwala din po ba siya? Ano pa? Makikita po natin, natakot po ba siya sa Diyos? Nasabi nga dyan, nangilabot kami. Ano pa? Yon, nagtiwala din po ba siya sa Diyos? Ibig lang kasi naniwala eh. Kung doon sa nagtitiwala ka na. Kaya nagtiwala na rin po ba si Rahab sa tunay na Diyos ng mga Israel? Kaya yan po, bakit ba niya natanggap? Bakit niya ba nagawa yung tanggapin ng payapa? Ito po pala yung ugat. Dahil nagtitiwala na siya sa Diyos ng bayang Israel. Na Diyos, nasabi nga dyan, ng Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Pero ito ang last. Bakit niya tinanggap na payapa ang sugo? Yan. Dahil tunay na po siyang sumusuko sa Diyos. Okay, pansinin po natin. Yung mga kababayan ba niya, nangingilabot din po ba sa Diyos? Oo, sabi po, nangingilabot kami. Halos walang diwang naiwan sa mga tao. So, naniniwala din yung mga kasamahan niya sa Jericho. Natatakot din yung mga kasamahan niya sa Jericho. Pero, nagtitiwala ba? Ano pa? Ito ang pinakamatindi. Sumusuko ba? Sumusuko na ba yung mga kasamahan ni Rahab sa Diyos? Makita nga po natin, nung malaman na may 2 tiktik, anong kaagad ginawa nila? Hanapin yung tugisin niyo yun. So, pag sinabing tinutugis, sumusuko po ba o hindi? O hindi. So, yun po. Kaya ano po ang kaibahan ni Rahab sa mga kababayan niya po sa Jericho? At ano po ang kaibahan ni Rahab sa mga kababayan niya po sa Jericho? Dito po natin makikita na si Rahab, totoo po siyang nagpakumbaba. Pero yung kanya pong mga kababayan, wala. Natatakot lang, naniwala lang, pero hindi pa talaga sumusuko sa Diyos. Hindi pa talaga nagpapakumbaba. Sumusurrender sa Diyos. Kaya ito po bakit, dumako po tayo sa question po na ito, bakit po kaya niloob ng Diyos na sa dami ng mga mapupuntahan ng 2 tiktik ay kay Rahab pa? Ba't po kaya? Wala namang sinabi sa Josue na, pumunta kayo doon, tiktikan nyo, pumasok kayo sa bahay ni Rahab. Walang ganon. Sige po, basahin niyo po. Walang ganon.
Pero bakit po kaya niloob ng Diyos itong dalawang tiktik na ito na hindi naman nila kilala si Rahab, pero bakit kaya doon sila pinapunta? Niloob ng Diyos na tumuloy. Dahil, ano po? Kung titignan po natin, dahil alam ng Diyos, kilala na ng Diyos si Rahab, na bago pa man, suguin yung mga tiktik, nakita ng Diyos sa puso ni Rahab, yung tunay na, yan. Yung balikan po natin. Yun. Yan. Yung siya po'y talagang naniwala, natakot, nagtitiwala at sumusuko na sa Diyos. Kaya ano pong mensahe sa atin? Ito po, sa lahat po pala mga kapatid, ng talagang puso mo ay, Panginoon, gusto ko na pong magbago. Panginoon, gusto ko na talagang maligtas. Panginoon, gusto ko na talagang sa'yo sumunod. Gusto ko sa inyo na magpasakop. Alam niyo po mga kapatid, nasisiyasat ng Diyos ang ating pong puso kahit hindi po alam yan ng mga worker, ng mga leader po natin sa iglesia. Alam po ng Diyos ang ating po mga puso. Kaya nga sabi po ng 2 Peter, basahin po natin. 2 Peter chapter, wala po dito. Basahin na lang po natin. 2 Peter chapter 2 verse 9. Kalawang Pedro 2 verse 9. Ito po ang sabi, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. So yan po mga kapatid, ang patuloy po nating panghawakan na ano po, ang Diyos daw po ay marunong magligtas. Saan? Sa kanino po? Sa mga banal. Ano po? Na iligtas niya tayo po sa mga tukso, iligtas niya po tayo sa mga kaparusahan, sa mga kapahamakan. Ang Diyos po, kilala niya po kung talagang tayo, ang ating pong puso ay totoo. Ang ating pong puso talaga sa Kanya ay sumusuko. Kaya balang araw, ililigtas po tayo ng Diyos. Na po, mabibigla na lang tayo, ba't nandito ka, brother? Dumating ka, saktong-sakto. Talagang ako'y, ngayon? Walang-wala ngayon. Ay, gano'n ba? Hindi. Hindi sa gano'n, no? Saktong-sakto talaga ako'y hirap na. Ako ay gusto ko nang sumuko. Pero salamat, niligtas pa ako ng Panginoon. So, yun po mga kapatid. Ang gagawin ng Diyos sa atin, marahil yun po, isusugo ng Diyos yung kanya po mga lingkod para iligtas tayo. Dahil nga, sabi sa John 10 verse, sabi po doon, sa John chapter 10, may sinabi po dyan na, nakikilala daw po ng Diyos yung kanyang tunay na tupa. Nakikilala po ng Diyos ang kanyang mga tunay na tupa. Kaysa man po yan, kumbaga saan man po yan matakpan ng napakasandamukal na mga tao. No po? Alam ng Diyos kung sino dyan yung tunay lang na tupa. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y tunay na tupa, yun, darating sa'yo ang tunay na pastol. At ang pastol po natin ang Panginoong Hesus. Amen? Okay, purihin po ang Panginoon doon. At ito rin, ang tunay na tupa, nakikilala din niya yung tunay na tinig ng pastol. Amen? Opo, ang tunay na tupa, pagka hindi ka ang pastol niyan, kahit tawagin mo pa yan ng kung ano-ano, hindi yan susunod. Nakapanood na po ba kayo ng isang video na, kaya sa aktual, tupa, hindi susunod yan sa ibang tinig, doon lang sa tinig ng kanyang pastol. Amen? Kaya yun po, ang totoong tupa din, nakikilala din niya po yung tunay na tinig ng tunay niyang pastor. Kaya tayo din po, kung tunay talaga tayo pong tupa ng Panginoon, makikinig lang tayo doon sa tunay na tinig ng pastol. Ano po ba yung tunay na tinig ng pastol? Ang pastol po natin si Jesus. Ang tinig niya po yung kanya pong salita.
Salita po ito ng Diyos. Kaya makikilala po natin yan na kung ang dala po bang aral niyan ay totoong aral ng Panginoon. Dalisay na tinig ng Panginoon. At yun po ang ating pong pakikinggan at yun po ang ating susundin. Kaya, basta ano lang po ang nais ng Panginoon sa atin. Yun po, yung maging tunay po tayong tupa. Kikilalanin po tayo, makikilala po tayo ng Diyos. At tayo po ay Kanya pong ililigtas sa anuman pong, saan man po yan, o anuman pong kalagayan po natin yan. Okay, dumako tayo at magpatuloy doon sa paano tinanggap na payapa pa rin ni Rahab yung dalawang tiktik. Okay. Yung number 3, wala. Okay, ito po. Sa pangatlo na po tayo, paano pa rin po tinanggap na payapa ni Rahab? Yung dalawa pong tiktik. Mababasa po natin ito dyan po sa Hosea chapter 2 verse 12, ay yung pong salitang nagpakita po siya ng kagandahang loob. Tignan po natin. Hosea chapter 2 verse 12. Nagpakita po siya ng kagandahang loob. Ano po sabi sa verse 12? Ngayon nga, sinasamo ko sa iyo, sumumpa ka o sumumpa kayo sa akin. Ito po yung sabi naman ni Rahab sa dalawang tiktik. Sabi niya, sinasamo ko sa inyo, sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon. Na kung paanong ako'y nagmagandang loob sa inyo. So nagmagandang loob po ba si Rahab sa dalawang tiktik? So yun po yung isang pagpapakita niya ng pagtanggap na payapa. Kaya tayo po natin, paano po ba natin tatanggapin ding payapa yung mga lingkod, mga sugo ng Diyos sa atin? No po? Tatanggapin niyo po pero hindi kayo magpapakita ng kagandahang loob. Ganun po ba? Merong kwento po no? Pinapasok sa bahay tapos sinusundan ng basahan yung, sige pasok po kayo. Tapos sinusundan ng basahan yung bawat ano. Kulang-kulang na lang sabihin, hanggang sa CR po ba? Di ba? So, atid, paano po ba tayo tumanggap ng payapa sa mga lingkod po ng Diyos, sa mga sugo po ng Diyos? O dito po kay Rahab, yun po, hindi niya lang po basta pinatuloy. Hindi niya lang po basta tinago, ikinubli, niligtas sa mga mangtutugis. Kundi ang sabi, nagmagandang loob. No po, talagang nagpakita po siya ng kagandahang loob. Ano po yung sabihin ng kagandahang loob? Ito po yung, mayroon talaga siyang malinis na layunin, malinis na mithiin, no po? At hindi lang yun, kundi talagang, yung kagandahang loob, ibig sabihin nun, talagang likas talaga sa puso niya yung maganda. O likas po ba sa puso niyo yung maganda? Sa ating pumakatid yan, siguro likas na talagang maganda. Pero yung puso. So yun po, mga tid, nagmagandang loob. So means, may kagandahang loob po ba si Rahab? Opo, yung tunay na kagandahang loob. Meron siya, yung may malinis, may tamang motibo. Hindi siya tumutulong dahil sa mayroon siyang maling motibo na patuloyin ko to. Eh, alam naman natin, patutot yun, di ba? Yun po ba ang motibo niya? O hindi. Kung bakit niya po ba tinanggap yung dalawang tiktik, yun po kaya ang motibo niya, yung about sa patutot siya? O, hindi po yun. Ano pa? Kung bakit niya po ba tinanggap yung dalawang sugo ay dahil sa pera? O, hindi rin po, no? Yung mga sugo pa nga tinulungan niya, no? Ano pa? Eto po. Kung bakit niya po ba nagmagandang loob siya dito ay dahil sa ang motibo niya lang ay para iligtas sila? Yun kaya matid? O talagang nagmagandang loob siya dahil maganda talaga yung nasa loob niya. Talagang likas sa kanya yung tumulong.
Likas talaga, meron talaga siyang pusong mahabagin. Pusong, yung nga, sabi ka na, hospitable. Kaya ano po ang mensahe po sa atin ito? Basahin natin ang isa pong talata sa Hebreo chapter 13. Ayan, pasok po, Brother Juan. Salamat po sa Panginoon. Po. Basahin po natin ang Hebreo chapter 13. Sa verse 1 hanggang 3. Sabi po dito, paalala sa atin po ng Panginoon. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. So yun po, mamalagi nawa ang pag-ibig daw po sa mga kapatid. Verse 2, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa. Kaya ganito po ba yung ginawa ni Rahab? No po? Sapagkat, bakit po kaya? Sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Malay po pala natin, anghel pala yun. Di ba? Kaya mahirap po minsan no? Pagka may mga taga-ibang lupa dyan o mga hindi po natin kilala nasa pintuan natin, mahirap po pala yung hindi natin sila kaawaan din o tanggapin din. Dahil baka anghel yung hindi natin tinanggap na yun. Kaya yan po ang bilin sa atin ng Panginoon. Sa verse 3, alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo nangagapos na kasama nila. Ang mga tinatampalasan, na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. So yan po. Pero ito mga tid, hindi lang naman sa mga taga-ibang lupa. Alalahanin din natin yung mga kapwa natin, mga tinatampalasan. Kapwa din natin mga napipigati. Yung kapwa din natin sumusunod sa Panginoon na nagtitiis. Yun, alalahanin natin. Dahil, hindi man sila anghel. Pero yung ginagawa natin sa kanila, ginagawa natin sa Diyos. Amen? Mas matindi pa sa anghel yun. Dahil yung ginagawa natin sa kanila, ginagawa natin higit yun sa Diyos. Kaya yan po mga kapatid. Clinic, paulit. Hospital. Yan. Yan po yung nais na karakter na ibigay sa atin o i-develop nawa po sa atin ng Panginoon. Na nakita natin na ginawa po ni Rahab. Next, number 4. Paano pa po tinanggap na payapa ni Rahab yung dalawang tiktik? Number 4, ito po. O bago pala yung number 4, ito pa po isa sa maganda pa pong katangian ng kagandahang lobo ni Rahab. Sa Hosea chapter 2 verse 12 to 13, diyan po makikita natin na nakiusap siya, nagsumamo siya na hindi lang sarili niya yung iligtas. Kundi sabi niya, sa dalawang tiktik, iligtas niyo rin, nagsusumamo ko. Yung aking mga ama, ina, mga kapatid na lalaki. So, ano po makikita natin talaga kay Rahab? Meron po siyang kagandahang loob. Bakit? Ayan po, di lang sarili ang nais maligtas, kundi pati yung buo pa niyang sangbahayan. Alam niyo mga kapatid, ang isang patutot, kung meron na po ba kayong kilalang patutot? Tapos yung family po nila, di ba minsan ang family po nila rejected sila? Di ba? Rejected sila ng mga family po nila. Ang nangyayari po sa mga ganitong mga may kaso, pinalalayas. Kaya umaalis na lang, nagpapakalayo-layo na lang, at yun nga, pumapasok na lang sa mga ganong trabaho. Rejected sila karamihan. Lumayas ka dito. Namin anak. Wala kaming ganyan. Pero mga kapatid, anong makikita po natin kay Rahab? Bagamat siya isang patutot na hindi natin alam kung ano ang talaga yung family niya. Pero sa ating mga alam lang, ganito ang sitwasyon ng mga family ng mga ganitong may kaso. Di ba? Pero anong klaseng ang puso ni Rahab? Gusto niya pa rin maligtas yung kanyang buong sangbayan. So makikita natin, kung meron man silang galit o ano man po, wala siyang galit. Kaya may kagandahang loob po ba talaga si Rahab? Amen. Kaya yan po ang talagang makikita po natin kay Rahab.
Ay, tuloy na tayo sa number 4. Ito pa po, yung isa. Yung siya po ay nagtiwala at ipinagkatiwala niya nga po yung kanyang kaligtasan at ng buo niya pong sangbahayan at ng kanila po mga tinatangkilik dito po sa dalawang tiktik. So ano naman po ang mapupulot natin dito? Na yun nga, di ba? Nagsumamo siya na yung salita pong sumumpa kayo sa akin sa pangalan ng Panginoon na iligtas niyo ang aking ama, aking ina, aking mga kapatid at lahat ng aming mga tinatangkilik. Di ba? So sa salita pong yun mga kapatid, neto ni Rahab, gumamit pa siya ng na sumumpa kayo na talagang ililigtas niyo kami. Anong makikita po natin doon? Nagtiwala, pinagkatiwalaan niya po ba talaga yung dalawang tiktik? Nagtiwala at pinagkatiwalaan niya po ba yung dalawang tiktik? Minsan kasi nagtitiwala lang tayo pero hindi pa natin lubos na pinagkakatiwala. Titiwala lang tayo sa kanya pero ayaw natin ipagkatiwala yung mga anak mo, mga pera mo, di ba? Minsan may ganon. Titiwala lang tayo sa tao na yun. Pero dito makikita natin kay Rahab, dalawa. Nagtiwala siya doon sa dalawang sugo ng Diyos. Tapos ipinagkatiwala pa niya yung kanyang buhay, yung buhay ng kanyang pamilya, yung kanilang tinatangkilik doon sa dalawang tiktik para maligtas. No, nakikiusap pa nga siya doon sa sabi niyang, di ba nagmagandang loob ako? Magmagandang loob naman kayo sa akin. So, diyan po natin makikita na talagang yung lubos na pagkakatiwala ni Rahab ng kanyang pong buhay. At yun nga, ng buhay pa ng kanyang pamilya. Okay, sa atin mga kapatid. Sa atin po. Paano po natin tinatanggap na payapa at mga sugo po ng Panginoon sa atin? Kaya na po ba natin silang pagtiwalaan? Ang tanong, kaya niyo na rin po ba silang ipagkatiwala ang buhay nyo, buhay ng mga anak nyo, mga tinatangkilik nyo, tinatangkilik po natin sa mga sugo po ng Panginoon. Kaya gaano po kalalim talaga itong yung salitang tinanggap na payapa ni Rahab yung dalawang sugo ng Panginoon. Minsan nga lang po sa gawain. Pero salamat po sa mga magulang na naririto na ipinagkakatiwala po ninyo. Dahil sa totoo lang, hindi nyo pinagkatiwala po sa bawat isa po, mga lingkod, mga workers, mga leaders po, yung mga anak po ninyo. Na minsan sila ay pupunta sa gawain kahit umuulan. Diba? Meron pa nga pupunta sa gawain kahit minsan di pa yata nakakatulog, nakakakain. O baka pa minsan may mga iniindang sakit. Pero sige, pinapayagan pa rin natin. Yan po'y sign na pinagkakatiwala po natin. Dahil nagtitiwala tayo, hindi naman sa kanila, sa taong mga lingkod ng Panginoon, kundi talaga sa Diyos. At ganun din po kami. Papasalamat po kami kung may mga ganun po kayong trust sa bawat mga workers po na naririto. No po? Salamat po. Pero higit po sa lahat, sa Diyos din po natin sama-samang pinagkakatiwala at pinagpapasalamat po yan. Kaya yan po, kaya na po ba nating ipagkatiwala? Hindi lang po yung mga anak, yung mga tinatangkilik pa po natin. Saan? Diba? Nag-aalangan pa tayong ibigay. Isa nag-aalangan pa tayong ibigay. Pero si Rahab, ipinagkatiwala niya na bahala na kayo sa kaligtasan namin, pati mga tinatangkilik namin, bahala na kayo. Kaya yun po mga kapatid, paano din po natin ito i-apply sa atin? Paano natin talaga po tinatanggap na payapa ang mga sugo ng Diyos? Hanggang tuloy lang po ba? O hanggang kahit po ipinagkakatiwala na natin yung buo po nating sangbayan. Tandaan niyo po ito, hindi po sa kanila natin ipinagkatiwala yan, kundi sa Panginoon. Dahil sila din naman po ay mga lingkod lang ng Panginoon na umaasa, nagtitiwala din sa Panginoon. At ang Diyos po ang bahala mag-iingat diyan po sa ating mga anak, sa ating pong pamilya, o kahit sa atin. Ano po tayo, kahit may sakit tayo, sugod tayo, diba?
patuloy pa rin po tayo. Yan, pinagkakatiwala po natin yung buhay natin sa Panginoon. Ang Diyos din po, kahit sa mga tinatangkilik natin, pinagkakatiwala natin ito sa Panginoon. Kaya ang Diyos naman po, bahalang mag-iingat niyan, o magdadagdag niyan, magsusupply po niyan, o magliligtas, magpoprotekta po sa mga iyan. Tuloy natin ang pagbubulay sa Hosea chapter 2 verse 14. Ano naman ang sabi ng mga dalawang sugo nila Josue? Doon sa pagsusumamo ni Rahab na iligtas sila. Verse 14, basahin natin. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay ilalagak namin sa inyo. So, dito nakipagtipan din, nakipagsumpaan din itong mga sugo ni Josue. Nasabi, kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay at mangyayari na pagka ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magtatapat sa inyo. Kaya mga tid, mga manggagawa, mga sugo ng Panginoon, mga lingkod ng Panginoon, meron din po ba tayong pakikipagtipanan sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mga kapatid? Na tayo din naman po ay magmamagandang loob at magtatapat sa isa't isa. Kaya alam niyo mga tid, alam po yung message ng iniinom at kinakain po natin. Tuwing linggo, ang meaning po niyan, ang simbolo po niyan, ay yan po. Nakikipagtipanan po tayo sa Diyos at sa bawat isa. Na ano po? Ito, yung tayo po ay magmamagandang loob at magtatapat din sa bawat isa. O si Rahab, nagtapat siya, nagmagandang loob sa dalawang tiktik na ito. At itong dalawang sugo naman din na ito, nangako na magtatapat at magmamagandang. Hindi lang pinangako, kundi makikita po natin sa huling kwento po dyan, tinupad, ginanap din po niyan. So yan po. Ngayon, dumako po tayo sa panglima. Paano pa rin po tinanggap na payapa ni Rahab ito pong dalawang tiktik? Sa panglima po, makikita natin po ito sa Hosea chapter 2 verse 15 to 16. Basahin na po lang natin. Yung pinababa sa pamamagitan ng lubid sa dungawan at pinapagdaan sa ligtas na daan. So, summarize na lang natin. So, ano pong ginawa ni Rahab? Pinapagdaan po sila, pinababa niya po yung dalawang tiktik sa pamagitan po ng lubid. Doon po sa dungawan. Ano yung dungawan? Ano ba yung dungaw? Yan po yung yung bintana. Kaya nga di ba, pagka naririnig niyo po yung dating harap, giliw, dumuhaw ka. Di ba? Kasi gusto sumilip sa bintana. So, dahil siyempre, alam na ni Rahab, bantay sarado na tapos sinara na yung pinto So, wala nang daan. So, ano pong ginawa ni Rahab? So, nag-isip siya. No? Kaya alam niyo po, yung totoo palang may gustong tumulong. Yung totoo talagang may tapat at may magandang puso sa Diyos. Walang hadlang. Amen? May paraan. Mag-iisip ka ng paraan para lang makatulong. Dahil yan, tipanan po natin pala yan sa Diyos at sa bawat isa. Tayo'y magtutulungan, tayo po ay magiging tapat sa isa't isa. So yun po, ito nakita natin, wala nang daan, so gumawa ng daan si Rahab. Paano? Yun po, tuloy po natin. Left and right. Dahil po sa wala ng daan, gumawa po ng daan at yun nga, yung bintana. Paano? Naglagay lang po siya ng lubid at doon niya po pinababa. Tapos, hindi lamang po doon natatapos, kundi binilinan niya pa po. Nasabi, pumunta muna kayo sa bundok, magtago kayo doon ng 3 araw. Dahil yun nga, yung mga tumutugis sa inyo ay hanapin pa kayo.
Hayaan nyo munang sila'y magbalik. Mapagod siguro, no? Kakahanap, no? Hayaan nyo mo sila mapagod, kakahanap, tsaka pagkatapos ng 3 araw, tsaka na lang kayo, maglakbay papunta sa inyo. So ano pong makikita natin dyan? Yan nga po, yung hindi lang niya pinababa sa pamagitan ng lubis sa doang, kundi pinapagdaan niya pa sa ligtas na daan. Kaya mga kapatid, ito po ano pong makikita po natin dito kay Rahab? Ano pong makikita natin dito kay Rahab? Yung hanggang sa dulo. Ano po? Kung paano niyang maayos na pinatuloy. Maayos niya rin po bang pinauwi? Amen? Kaya paano po yung pagtanggap ni natin sa mga sugo po ba ng Diyos? Maayos lang po ba natin silang patutuloyin? Tapos pagka tapos na uwian magsilayas na kayo dito. Ganun mo ba? Wala naman po sigurong ganun. Kaya, matid, ano po yung nais na mensahe po niyan? Yung salita pong tinanggap natin silang payapa, hanggang nawa sa pagyaon nila, payapa pa rin. Paano yun? Basahin po natin. Sa Lucas chapter 10, ito po, sa verse 5 hanggang 11. Paano po yun yung paano natin sila tinanggap na payapa, payayaunin natin silang payapa. Ito po kaya yung Brad, ito, balot pakibigay na lang. Pakidala na lang. Ganun po ba yun? Yun po ba yun? Kaya salamat po, Nay Peli. Nay Peli, salamat po, no? May mga ganun po talaga. Tayong po mga kagandahang loob na makikita No po? Hindi lang tinanggap kang payapa payayaunin ka pang may padala. Sino po yung lahat naman po dito? At naniniwala po ako. Lahat po na dito, kung tayo man talaga meron. Di ba? Talagang payayaunin natin yung may padala. Pero ganun lang po ba yun? Basahin po natin, Lucas chapter 10, verse 5 to 11. Paano po yun? Yung tinanggap natin silang payapa, tutulungan natin sila hanggang sila yung ligtas na makauwi. Po, ligtas na makayaon. Tingnan po natin. Lucas chapter 10, verse 5. At sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. Kaya yun po sa pagpasok daw po natin sa mga Bible study o sa mga mini-mission, ang ano muna po yung sasabihin natin? Kapayapaan. Kapayapaan. Hindi kundi kapayapaan. Ano po? Sabi dyan, kapayapaan muna nawa sa bahay na ito. At verse 6, at kung mayroon doong anak ng kapayapaan, kaya ano pong ibig sabihin nun? Kung mayroon doong anak ng kapayapaan, yan po yung katulad ni Rahab na tatanggapin kang payapa. Anak po ba ng kapayapaan si Rahab? Kaya tayo po, paano po rin tayo magiging anak ng kapayapaan? Yun po, kung tayo po'y tumatanggap ng payapa din. Di ba minsan, pagka may mga magbabible study, iritang-irita tayo. Gagawin pa ako dito. Iritang-irita tayo. Payapa kaya po yun? So, yun po mga kapatid. Paano po maging anak tayo ng kapayapaan? At sabi pa po dyan, at kung mayroon dong anak ng kapayapaan, nandito po, at kung mayroon dong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapa ay manatili sa Kanya. Datapwat, kung wala, ay babalik ito sa inyong muli. Halimbawa, hindi naman daw anak ng kapayapaan yung napuntahan natin. Yung kapayapaang binigay natin, mabalik sa atin. Pero yun nga mga kapatid, yun ang hindi katulad na nangyari kay Rahab. Si Rahab, nung pinuntahan siya ng 2 tiktik, tinanggap niyang payapa. Hanggang sa paghiwalay nila, payapa po ba? O minsan, pagkatapos ng aralin, wala na, nag-away-away na, talo-talo na, nagdebate-bate na,
payapa kaya ating pagka ganun. Sana naman po, no? Pagkatapos ng ating po mga pag-aaral, mga pagtitipon, yan man po ay bahay sa bahay-bahay, sana naman po no po, lumakas tayo, di ba? Naging payapa tayo. Hindi naging nagkagulo kayo, nag-away-away kayo. At lumayas nga kayo dito. O kaya, hindi man natin sinabi, ay sa wakas, tapos na. Ay, salamat nakaalis na itong mga to. Ganun ba? Huwag naman po sana. So dito po mga kapatid, nakita natin sa Lucas chapter 10 verse 5 to 11, yon, maganda sana yung ganun, na hindi yung aalis yung mga lingkod ng Diyos na wala nang kapayapaan dun sa pinuntahan. Amen? Tuloy pa po natin, paano pa po yung tanggapin nating payapa? O hanggang makalaon po sa payapa. Sabi pa nga dyan, at magsipanatili kayo sa bahay din ngayon na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay marapas sa kanilang kaupahan. Huwag kayong mga lipat-lipat sa bahay. Ito naman po mga kapatid ay hindi naman po natin ito, kumbaga, tawag po doon, sapilitan. Ano po mga kapatid? Kasi nga po ayaw rin naman po natin na mga kapatid po natin ay hindi sila mapayapa dahil sa wala silang pangmerienda. Huwag na po natin, no? Nawa, kahit po walang pangmerienda, no po? Kahit po walang mga ganyan-ganyan sa ating po mga pag-aaralan, okay lang. Payapa pa rin po tayo. Pero ganun pa man, Kuya Jeff, ganun pa man po mga kapatid, kung tayo man po ay hainan, payapa po rin nating kainin. Ano po, kung yan man po ay masarap, payapa po natin. At kung hindi po masarap, ay salamat po Panginoon. Dahil ganun din po dyan sa pastoral. Ganun din po ang mga lingkod po ng Panginoon. Ganun din po ang gagawin sa inyo. Payapa din. Yun. Medyo hindi na ako mapayapa dito mga kapatid. Okay, tuloy pa po natin hanggang verse 11 pa po yan. At sa limang bayan na inyong pasukin at kayo kanilang tanggapin, kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. So huwag na tayo po sigurong magtanong-tanong, huwag na po tayo magre-reklamo, pasalamat na lang po tayo, tanggapin. Ano po? At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroroon at sabihin ninyo sa kanila, lumapit sa inyo ang karya ng Diyos. At yun, verse 10, ito po yung iwasan natin, ito po yung pagkatapos wala nang kapayapaan, dapat meron pa rin kapayapaan. Ito yung iwasan natin. Yung sabi dyan, datapas sa limang bayan na inyong pasukin at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanila. Mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alabok ng inyong bayan na kumapit sa aming mga paa ay pinapagpag namin laban sa inyo. Gayon man inyong talastasin ito na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya mga tid, ano po yung buod nito na tanggapin nating payapa. Na yun nga, hanggang sa sila'y sana'y makayaon, nandun pa rin yung tulong, hindi lang hanggang umpisa yung ating pagtanggap na payapa sa kanila. Kundi complex ricados. At ito, pakisuyo na lang, pakidala na lang to kay brother. Hindi sa'yo. Yeah. Ganun ba? So, hanggang sa pagtatapos, ang ayon po dito sa Lucas chapter 10, naway may kapayapaan pa rin natin silang payayain. Paano po yun? Yun nga, sinabi po natin, walang pagkatapos may nangyaring kaguluhan, kalituhan, sama pa ng loob, nagkaroon tayo sa ating pong gawain ng mga kalakasan. Kaya yan po, mga kapatid, sa mga manggagawa, pilitin po natin. At sa mga pinupuntahan, pilitin po natin na tayo po'y magsama-sama hanggang sa matapos makinabang po bawat isa ang ating po mga kaluluwa. Dahil po, hindi lamang po para po yan sa inyo, kundi para din po yan sa mga manggagawa po.
Okay. Next. Ito po, sa number 6, paano pa rin po tinanggap ni Rahab ito pong dalawang tiktik sa number 6? Yon, di niya lang po tinanggap. Kundi ang sabi po, sinunod ang lahat ng inutos ng dalawang tiktik. Ano po ba yung inutos sa kanila ng dalawang tiktik? Sa Hosea chapter 2, verse 17 to 21, ito po yung utos. Yan. Ang sabi ng mga tiktik, sige, liligtas namin kayo, pero ito, itatali ninyo ang panaling pula sa dungawan na pinagbabaan namin o pinagbabaan nyo sa amin o pinagbabaan ng dalawang tiktik. Yan po yung unang utos. Siguro, kasi nga, para malaman kung sino yung ililigtas. Kasi ang dami doon eh. Diba? Isang kwarto. Baka malimutan ng dalawang tiktik na ito o baka mag-utos ng iba, hindi alam. Di ba? So, ito yung magiging palatandaan. Kaya itatali daw po ang panaling pula sa dungawan na pinagbabaan ng dalawang tiktik. Pero yung panaling pula na yan, napakaganda pang spiritual na meaning yan. Dahil yan nga, yung panaling pula na yan, sumisimbolo din yan sa yung bisa ng dugo ng Panginoong Hesus na pinakatanda sa bawat mga tunay na mananampalataya. Okay? Ano pa po yung utos sa kanila? Yung pipisanin sa loob ng bahay ang lahat. Ngayon, tanong ko po, ginawa po ba ni Rahab yan? Yung utos sa kanila na, pisanin nyo sa loob ng bahay ang lahat ha. Yung gusto nyo mga makasama sa biyahe, makasama dun sa pisanin nyo na sa loob ng inyong bahay. Ano pa po yung utos? Yan, yung wag lalabas sa pinto, manatili lang sa loob ng bahay. Ginawa po ba nila yan? Ni Rahab at ng kanya pong buong sangbahayan? Opo. At ang matindi pa nga, hindi lang pala buong niyang sangbahayan ang nandoon. Noong nangyari na po yung digmaan. Kundi pati po yung lahat pa ng mga kamag-anakan. Yung kamag-anakan ng kanyang ama, yung kamag-anakan ng kanyang ina, both side, o yung mga kamag-anakan, ang dami po nila. Ano pong meaning po niyan? Yan po ang sabi sa Gawa chapter 17 po ba yan? O 16. Na ang sumasampalataya, siya at ang buo niyang sangbayan ay maliligtas. Kaya alam niyo po, once lang magkaroon lang ng tunay na mananampalataya, gaya ni Rahab, sa isang pamilya, walang imposible na lahat o yung marami dyan ay maging mananampalataya din tulad niya. Amen? Na maliligtas. Kaya yan po mga kapatid. Sinunod po ba nila yung wag lalabas sa pinto? Opo. Yung manatili lang sa loob ng bahay? Opo. So yan yung utos. Ano pa po? Huwag magbubuhat ng kamay laban sa mga Israelita. Sinunod po ba nila yan? Opo. Kasi kung magbubuhat daw ng kamay, wala mapipilitan ng mga Israelita na patayin yun. Kahit nandun pa sa loob ng, nanatili sa loob. Kung ba, after na makita yung dalawang tiktik, susugurin nila, papatay nila. Kumbaga, kunwari lang palang nakisama kila Rahab para patayin yung mga Israelita. Amen? So, ang utos, huwag magbubuhat ng kamay laban sa mga Israelita. Ngayon, ginanap po nila yan. Walang sino man pong napahamak doon sa mga kasama po ni Rahab. Ano po? Meron pa ba? Yon. Ang utos pang last, yun nga, yung huwag ihahayag yung pakay. Yan, ginanap din po yan ni Rahab. Secret only. Ngayon, ang tanong natin yan, paano nalaman ng mga kamag-anakan? Di ba? Paano kaya nalaman at napagsabihan at nailigtas din yung mga ibang mga kamag-anakan pa? Di ba? Kung sinikreto lang yan ni, yan po isa pamagitan ng matalinong pagsasalita ni Rahab. No? At isa pa, paano niya na-convict na sumama, makiisa yung mga pamilya niya, yung mga kamag-anakan pa ng pamilya niya, na
Huwag lumaban sa mga Israelita. No po? Paano niya na-convict yun? Yun nga po. Dahil sa tunay na mananampalataya, tunay na nagsisi, tunay na sumuko, nakiisa na rin si Rahab sa bayan ng Diyos, sa tunay na Diyos. Naging mabuti po ba siyang halimbawa? Naging good example po ba siya? At malakas po bang boses yon para mangunbik sa mga tao? O lalo pa, alam niyo po, sa totoo lang, pinakamahirap akayin mga ibang tao, hindi ibang tao eh. Alam niyo po kung sino? Pamilya. Opo. Tama po, amen po ba? Ang pinakamahirap akayin, hindi po ibang tao. Ibang tao, minsan madali lang po silang mahikayat, maniwala. Pero pinakamahirap po, pamilya. Ano po? Sawang lalaki, di ba? Minsan, kapatid na panganay. Minsan naman, tatay. Minsan naman, nanay. Kaya minsan, biyanan. Di po ba? Pero bakit po naisama din po ni Rahab sa pagliligtas? Dahil yun nga po, once na tunay pala tayong nabago na, makikita po nila. At yun po yung malakas na aakay. At iikayat para din sila po ay sumampalataya sa Panginoon. Kaya tanong po, si Rahab po ba'y tunay nagsisi? Sino po si Rahab? Isa po siyang babae. Pero bagamat siya'y babae at bagamat siya'y makasalanan, pero nung siya'y nagsisi, hindi lang sarili niya, kundi pati, napakarami pa po mga pamilya at kamag-anakan niya. Kaya yan po. Next po tayo. Last na po ito. Paano pa po tinanggap na payapa sa panghuli yung sabing pinagpaalam? Ano pong mapupulot natin dito sa salitang pinagpaalam? Ang tanong ko po sa inyo, ano pong tawag niyo dun sa di man lang nagpaalam? May binubulong po sila dito mga kapatid natin Ano pong sa inyo po pagka hindi man lang nagpaalam? Diba? Kaya mga kabataan, meron po kayong mga pinagpapasakupan. Bakit po mahalaga yung pagpapaalam? Nagpaalaman sila sa isa't isa. Hindi yung, na lang, Tapos may paganong-ganong pa. So, ano pong ibig sabihin po dyan yung sa Joshua chapter 2 verse 21 na pinagpaalam na ni Rahab o nagpaalaman na po sila bawat isa. Nagpaalam si Rahab. Nagpaalaman na po sila. Yan po yung sa isang salita po, respect. Kaya paano po ba natin tinatanggap na payapa ang mga sugo po ng Diyos? Meron po ba tayong respect? Yan. Kung walang respect, ano po yun? Tinanggap mo na yun, hindi payapa. Meron kang bigat sa puso. Amen? Kaya minsan pagka uuwi na yung mga workers, tahimik lang. Sige. Ganun mo ba? Di man lang po natin ba ihatid sa pinto o sa bintana, tapos ihulog, bababa. Tapos magpapaalam. Baka nga dito po may iyak-iyak pa po. So yan po mga kapatid, ang kabuuan. Kita po natin. Ngayon, ano pong lesson? Ano po ang makikita po nating lesson po dito? Dito nakita po natin, yon. Diyan muna tayo sa reward ng Diyos. Niligtas sila ng Diyos. Ano po? Ang malupit nga nun, kahit na nandun ang bahay ni Rahab sa mismong pader ng Jericho, nandun lang Kaya nga nakaalis yung yung mga espiya,
sa dungawan dahil yun nga, doon sila sa mismong pader. Doon sila nakatira, doon sa mismong kuta na yun. Ang lupit nun. Kahit na binagsak ng Diyos yung pader ng Jericho, hindi napahamak. Nakita niyo po ba yung lindol sa Colombia? Tapos kahapon lang, meron na naman. Lindol sa Indonesia. Totoo po ba yan? O mali po yun? Sa Colombia lang po ba? Yung lindol? Meron din po sa Indonesia? Totoo po ba yun? Sa Indonesia? So, yun po mga kapatid ha. Di ba napakahirap po yun, yung malimbawa, bumagsak yung bahay. Di ba? Pero, bakit po hindi napahamak si Rahab? Niligtas po siya ng Diyos. Himala po yun ng Diyos. Dahil sa pananampalataya. Paano yung pananampalataya po niya? Tinanggap niyang payapa yung mga sugo ng Diyos. Na paano niya pong tinanggap na payapa? Yun. Kung babalikan po natin isa-isa, napakadami. Hindi lang pala basta-basta tanggap yun. Tanggap. Tayo po atid, basta lang po ba tayo tanggap ng tanggap? Kilalanin niyo din po, baka hindi po mga mabubuting tik-tik po yan ha. Baka rin po mga yung sinasabi po kasi sa Galacia meron din po mga masasamang tik-tik na nais lang tayong tiktikan para dalhin sa pagkaalipin. Yung kalayaan natin kay Kristo, alisan tayo ng kalayaan kay Kristo. Pero naniniwala po ako sa totoong tupa ng Panginoon. Sa totoong Rahab na nakikilala ng Panginoon. Yung totoong tupa. At yung totoong tupa, nakikilala niya din. Yung totoong may tinig ng pastol. Amen? At sa totoong may hindi lang nagaan yung tupa, kundi talagang totoong tupa. Kaya tayong lahat mga hatid ay sama-sama pong tumayo. At ito po sama-sama po nating basahin yung ating pong lesson. Yan, basahin po natin. Wait for God's right timing. And continue, trust, and obey Him. Ulitin ko po, sino po sa atin may mga pader ng Jericho sa buhay natin ngayon? Ang gawin lamang po natin ito. Kung yan man po'y kasalanan, napakataas na, yan may problema, material, financial, o yan man po'y mga kasalanan natin na ang hirap pong mapagtagumpayan. Yan may mo po'y mga problema sa family, problema sa mga pag-uusig, di natin kaya silang labanan. Pero ito pong tandaan natin. Maghintay po tayo sa takda po ng Diyos. Gawin lang po natin, sumunod, magtiwala sa utos po ng Diyos. Amen? Pangalawa po. Natutunan natin kay Rahab, paano po yung totoong pananampalatayang itinuturo din ng Panginoon sa atin? Napakalaga din pala po yun. Yung pagtanggap po natin ng payapa sa mga sugo ng Panginoon. Dahil sabi nga, Lucas chapter 10, meron din sa Matthew chapter 10. Basahin niyo lang po. Ang tumatanggap daw po sa mga lingkod ng Diyos. Sino daw po ang tinatanggap? Ang Diyos. Ang nakikinig daw po sa mga tinig, mga salita ng mga lingkod po ng Diyos. Sino daw po pinapakinggan? Ang Diyos. At kung sinusunod pa po natin yun, ang Diyos ang ating pong sinusunod. And last, ito po yung pinakamaganda po nating pagsalusaluhan. Ang tunay na pakikisa ay kagandahang loob at katapatan sa isa't isa. Lahat po tayo may tipanan sa isa't isa. Workers and mga Bible studies, mga mini-mission po mga kaluluwa, meron po tayong dapat tipanan. Ano po yun? Kaya tayo kumakain ng tinapay, umiinom ng saro. Yun po, tayo po'y nagtitipan na tayo po ay magmamagandang loob. Tayo po'y magtatapat sa isa't isa
at higit sa lahat sa Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sino po sa atin? Tandaan po natin ito. Si Rahab, bagamat siya'y makasalanan, pero siya'y pinatawad ng Panginoon. Siya'y tinanggap ng Panginoon. Siya'y iniligtas ng Panginoon. Kaya tayo din po ba mga kapatid, nagtitiwala na kaya rin po tayong iligtas ng Panginoon? Sige po, tayong lahat ay sama-sama ngayong tumulad sa pananampalataya nila. Tayo po ay may mga pagkukulang sa Panginoon. Hindi tayo nagtitiwalas dati sa Panginoon. Ngayon, nakilala natin yung tunay na Diyos. Ng Diyos ng langit sa itaas. At Diyos ng sa ibabaw ng lupa. Sige po, tayong lahat isama-samang sa Kanya'y lumapit. Humiling po tayo ng Kanya pong awa. Magsumamo po tayo sa Kanya pong awa. Sige po, habang awitin natin ang awit ng pagpapakumbaba, pagsusumamo sa pagliligtas ng Panginoon. Sige po. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisa. Ikaw ang tunay na Diyos na nakikilala namin ngayon, Panginoon. Ikaw lang. Hinahanap namin. Panginoon, nais namin ang iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Sa iyong pagkilos at sa hina. Sige, dalangin natin sa Panginoon. Sabay ng awit na ito. Kami nagtatakboy. Yes, Lord, paranas niyo po sa amin ang iyong pong kapangyarihan. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Paranas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming mga kaluluwa, Panginoon. Hanggang ang aming kaluluwa mapuspos ng at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Yes, Lord. Ang pagliligtas mo, Panginoon. Dakila ang iyong iparanas mo sa amin muli, Panginoon. Sige po. Iparanas mo sa amin ang iyong sama-samang manalangin sa Panginoon. O Panginoon, marami pong salamat
sa inyo po mga pagkain espiritual na pinakain sa amin ngayon. Na totoo po, Panginoon, bagamat kami may mga problema, bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa iyo, minsan kami naging napakamakasalanan, gaya ni Rahab. Pero kung kami pala, Panginoon, maniniwala, matatakot, magtitiwala at susuko sa inyo, kami inyo yung tatanggapin. Paparanas nyo sa amin ng inyo pong kadakilan, ng inyo pong pag-ibig, ng inyo pong biyaya, ng inyo pong pagpapatawad, ng inyo pong pagsaklolo, ng inyo pong himala, ng inyo pong pagliligtas, at ng inyo pong pagprotekta sa amin. Di lang dito sa lupa, kundi hanggang sa inyo po kalangitan sa buhay na walang hanggan. Panginoon, dinadalangin din namin lahat ng mga manggagawa po na naririto. Gaya ng amin na pag-aralan, tulungan niyo po bawat mga espiritual na sugo ninyo, Panginoon, sa mga kaluluwa. Tulungan niyo po kami na yung tipanan namin, Panginoon, una sa inyo at sa aming mga kaluluwa ang pinatutungan, na kami, Panginoon, ay magmamagandang loob, magtatapat din sa kanila sa ikaliligtas ng kaluluwa ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, magawa namin ito. Kahit sa kabila ng kami, Panginoon, ay inuusig, nasa panganib, nasa matinding kahirapan, o nasa matitindi, Panginoon, mga kahapisan, o ano man po mga hadlang ito, mga Jericho, Panginoon, alang-alang sa mga kaluluwa, Panginoon, tulungan niyo po kami. Ganding, Panginoon, mga kaluluwang pinaroroonan, pinatutunguhan, Panginoon, dinadalangin din namin sila. Huwag niyo nawa rin silang pabayaan. Ingatan niyo nawa rin sila, Panginoon. Panginoon, kung nakikita niyo po, Panginoon, at masisiyasat ang pusong ligaya ni Rahab, na nagtitiwala, natatakos sa inyo, sumingi ng saklolo sa inyo. Panginoon, ligtas niyo po nawa ang niyo po mga tupa sa gitna man po, Panginoon, ng kasamaan ng sanlibutan ng Jericho. Ligtas niyo po nawa kami. Sa kabila man, Panginoon, matinding mga banta ng mga kasamahan namin o mga pamilya namin o mga kababayan namin na mga kumukusig, tumutugis. Di man nila kami naintindihan, di man nila kami pangitanggap. Panginoon, naway, ang mga kaluluwa na sa inyo, Panginoon, nakikinig, tumatanggap sa mga lingkod ninyo, Panginoon. Panginoon, ibalik po nawa ninyo at paranas din sa kanila ang inyo pong panagliligtas. Ang inyo po, Panginoon, paghihimala din sa anumang po mga problema nila. Muli, Panginoon, sa inyo po namin, patuloy na pag nagkakatiwala ang lahat. Kayo ang pinagtitiwalaan namin. Kayo lamang, Panginoon, ang makakasaklolo, higit sa lahat sa amin. Kaya, Panginoon, salamat po dahil ikaw ang tunay na Diyos. Diyos ng langit at Diyos ng ibabaw ng lupa. Kaya sa inyo kami, Panginoon, tunay na magtitiwala, tunay na susunod. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-iwalay na ito. Basbasan ninyo, Panginoon, bawat isa. Ganon din ang mga kapatid namin. Panginoon, naway, patuloy pong abutin niyo po sila. Ang mga salita po nawang ito'y makaabot din nawa sa kanila, Panginoon. Naway, ingatan niyo rin po sila, iligtas. Maraming salamat, Panginoon. Lahat po tayo magsabi ng Amen! Amen! Purin, palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Dakila ang pangalan ng